Magandang umaga po at pinagpalang araw ng ating pong pagbubulay-bulan at gayon din ay ang pananalangin para po sa ating mga kapatid. Ang ating pong pagbubulay-bulay hangin po natin sa aklat po ng Pilipos, Philippians chapter 2 verse 8. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kung bagkus hinubad niya ito, o kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay, true servant, tunay na lingkod. Simulan po natin sa pamamagitan ng paglalarawan ang pamagat Augustus, ang dakilang pinuno. Noong ika-27 ng siglo bago ang pagsilang ni Kristo, ay may isang punong makapangyarihan sa imperyo ng Roma o ng Romano na ang ngalay Octavius. Marami siyang ipinagwaging pakikibaka sa iba't ibang sulok ng Europa at karatig rehiyon. Siya ay naging isang emperador at kinilala bilang mahusay na pinuno at magiting na mandirigma. Subalit sa loob ng isip ni Octavius, ang kanyang katatayuan ay madalas na pinaghihinalaan at hindi siya makaramdam ng matatag na pamamahala. Dahil dito ay napagpasihan niya na iwan ng pamumuno bilang emperador at ipagkatiwala ito sa Senado ng Roma. Hinayaan niyang ituring siyang itinalaga ng nasabing konseho ng Senado. Ang naging tugon ng mga tao ay higit niyang ikinatuwa dahil itinanghal siya bilang hari ng Roma at tinaguri ang lingkod ng bayan ng Roma. Higit na naging matatag ang pamamahala sa buong imperyo ng Roma. Sa huli ay kinilala siya bilang Augustus, ang dakilang pinuno. Halaw sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus, ang pagiging dakila ay nasa pagiging tunay na lingkod. Bagamat Diyos at hari ng mga hari, ay naganyong aliping nakitulad sa atin at nabuhay na masunurin. True servant, tunay na lingkod. Isinulat ni Pablo na iniwan ni Jesus ang kanyang likas na katatayuan at naging isang tunay na lingkod. Tulad ni Octavius, tila isinuko niya ang kanyang kapangyarihan, subalit higit siyang nakinabang. Gaya ng ating Panginoong Jesus, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili hanggang sa kamatayan sa krus. Kung tutuusin, ang ganitong uri ng kamatayan ay siyang kalunos-lunos at kayahayang uri ng pagkamatay. Subalit tulad ng pagpapatuloy ng salaysay, ang kanyang pagiging mababa at tunay na paglilingkod ang naging sanhiri naman ng matayog na pagluwalhati sa kanya ng Ama. Ayon nga po sa Pilipos Kabanatang 2, sa 9 hanggang 11. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit at nanga sa ibabaw ng lupa at nanga sa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. True servant, tunay na lingkod. Kung tutuusin, wala ng pagtataas pa na may pagkakalob sa Panginoong Jesus sapagkat siya ay Diyos. Subalit nais niyang maging halimbawa na ang tunay na paglilingkod ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan matutunan natin ang paghubad ng ating mga sarili. Ang nagtataas sa atin ay ang lisyang pagkaunawa na tayo ay mataas. Ang wika ng talatang ating pinagbubulay-bulayan, bumaba sa ating anyo si Kristo. Kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ibig sabihin, wala tayong likas na mataas na kalalagayan. Sa halip na sa mababang anyo tayo. Ang tao ay nilalang na lingkod kung tutuusin sa harap ng Diyos. At kailanman hindi tayo magiging kapantay o kasing halaga ng Diyos. Ang wika nga at palibhas ay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. True servant, tunay na lingkod. Malinaw ding iniaral ng ating Panginoong Hesus ang kahulugan ng tunay na lingkod. Madalas ay iniiwasan natin ang maglingkod dahil hindi natin naunawaan na sa mata ng Diyos, ito ay isang dakilang gawa. Ika nga sa Marcos Kabanatang 10, talatay 43,
hanggang 45. Datapot sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sinumang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At ang sinuman sa inyo ang mag-ibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ang tunay na matagumpay, masaya at pinagpalang buhay ay ang pagiging tunay na lingkod sa paningin ng Diyos. Nabanggit ng Diyos na lubos niyang kinalulugdan si Jesus ayon sa Mateo Kabanatang 3, talata 17. Dahil nagawa ni Jesus na maging tapat, maging tunay at masunuring lingkod, maging hanggang sa kamatayan. Ika nga ng talatang ating pinagbubulay-bulayan na naging masunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. True servant, tunay na lingkod. Ngayong umaga, ang mahalagang tanong sa atin ay kung may tuturing ba tayong tunay na lingkod. Nararanasan ba natin ang pagpapakumbabang tulad ni Kristo? Naihahandog ba natin ang ating sarili upang maglingkod sa iba, sa gawain at sa kalooban ng Diyos? Nagagawa ba nating hubarin ang ating katatayuan sa buhay o ang pagkakilala sa atin? O laging mahalaga sa atin ang ating kalalagayan, ang ating pangalan, ang ating kakayanan, ang tingin ng tao sa atin? Nawa ay tapat at walang pag-aalinlangan nating masabi na tayo nga ay tunay na lingkod ng Diyos. Sa lahat ng bahagi ng ating buhay, handa tayong ibigay sa Diyos. Wala tayong itinatago o inililihim. Sa isip at puso natin, patay na tayo sa harap ng Diyos at tayo ay kanyang alipin. Si Jesus ang ating ganap na halimbawa ng tunay na paglilingkod. True servant, tunay na lingkod. Ika nga po ng Pilipos Kabanatang 2, talatang 8. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Mapalad po tayo sapagkat may malinaw na huwaran o halimbawa na maaari tayong sundan. Isang Diyos na napakataas, nagpakababa, nagkatawang tao, naging alipin, hanggang sa ibuwis ang kanyang sariling buhay at mamatay dahil lamang sa layunin ng pagsunod at upang mapatunayan ang kanyang pagiging tunay na lingkod. Sa ganitong halimbawa, mapapatunayan din natin kung ating puso at buhay ay tunay ng lingkod ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakila at papagpala namin Diyos, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagtuturo at pagpapalala sa amin. Pangunahan niyo nga po kaming patuloy sa araw na ito at turuan mo kami, pagpalain mo kami, samahan mo kami. At salamat sa iyong mga salita na magiging gabay namin upang masukat namin ang aming tunay na kalalagayan bilang iyong tunay na lingkod. Salamat po sa iyong mga salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.